Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo. Siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino. Good news! Napakinggan niyo si Alden, mga kasombrero, Then Forever. Bagong post ni Alden, sobrang lalim nito mga kasomberos. Unahin ko itong mga pinost ng mga moments pa doon sa Love Siargao bago yung kanilang official na pagsisimula mga kasomberos ng kanilang shoot, no, ni Alden. So meron ditong isa kasama si Big Bawang mga kasomberos, no? Or ano pala siya, no, representative ng View mga kasomberos. So sabi dito ay it's been a dream for us at View to work with each of you. Now it's a dream actually working with you both. So yung both dito ay yung bangka, no, mga kasomberos. So hashtag Love Siargao. So parang hawak-hawak na ni Alden yung script. So medyo makapal ang script, ha. Mga kasomberos. Tapos isa pa sa mga pinost din ni Alden sa kanyang Instagram account ay itong magkasama nga sila na din, no, na naka full smile si Nads mga kasomberos. Hashtag Alvin for View Original. Tapos yun, naka white din si Soiti mga kasomberos. Yung damit niya dito ay may letter A, no, Abercrombie mga kasomberos. May pinost din si Alden dito sa kanyang Instagram na na sunrise mga kasomberos. Mornings are always meant for Thanksgiving. So sunrise siya mga kasomberos na doon nga sa beach ng Siargao mga kasomberos. Tapos yung malalim niya na pinost mga kasomberos ay itong verse, no, na 1 John 4 verse 9 or 1 John chapter 4 verse 9. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life. So napakalalim mga kasomberos. Nakaka-relax na si Alden kasi talagang medyo matagal-tagal din na hindi siya nakakapag-post ng mga verses, ng mga prayer items, and so on mga kasomberos, no? Kung kaya natutuwa tayo. Tapos sa Facebook naman niya ay marami siyang pinost actually, no, na mga pictures. Grabe. Nakakatuwa ito na nakakatuwa kasi kahit doon ay work na maliban sa Love Siargao ay may video pa siya na promotion dito na pinost mga kasomberos. So 30 minutes ago, pinost niya sa kanyang Facebook page mga kasomberos, sabi ni Alden, video truly finds ways to make banking easy, simple, and secure. With our Siargao branch, islanders can now do their banking closer to home. No need to travel to the city, bringing banking closer to you. So, grabe, no? May BDO Siargao pala, no? Double purpose ang ginawa dito ni Alden, mga kasomberos. Kumbaga pa, hitting two birds in one stone itong ginawa niya, na kung saan ay may pa BDO pa siya dito habang nasa Siargao mga kasomberos. So dito ay talagang pumunta siya doon, no, sa mismong branch ng BDO mga kasomberos sa Siargao. So part ng kanyang promotion na rin, no, post niya ito sa kanyang Facebook page mga kasomberos or sa kanyang Facebook account. So naka-summer attire na si Alden. Handang-handa na si handang-handa na si Jao, no, mga kasomberos, yung kanyang totoong pangalan mga kasomberos. So si Nadine ay si Cara, tapos siya naman ay si Jao mga kasomberos. Nakalimutan ko yung pangalan niya, nakalimutan ko yung apelyido niya eh. Pero yon, may apelyido siya, nakalimutan ko lang na kuhain, no, si Jao mga kasomberos. So naka-summer attire na nga talaga si Alden mga kasomberos. So may shades. Tapos may isa pa dito may kinumpile
ng isang admin mga kasembreros yung mga random pictures pa ni Alden doon from his first day. Tapos yung mga kitchen staff pa nga dito Tapos yun yung naka summer attire mga kasembreros na kanyang outfit doon sa Siargao mga kasembreros. Tapos itatakad na natin yung napakinggan natin about sa BIR mga kasembreros. So na-extend yung kanilang pagbabayad ng buwis mga kasembreros. So hanggang May 15 mga kasembreros yung kanilang extension. Sinabi dito ng Bureau of Internal Revenue 4 hours ago mga kasembreros, extended ang AITR filing and payment hanggang May 15, 2026. So annual income tax return ito mga kasembreros yung AITR. So iwas penalties, iwas rush mga kasembreros kapag tayo po ay nagbabayad ng tamang buwis. So AITR pala yung sa kanila sa mga artista kasi syempre hindi naman sila kunwari parang automatic na dinadeksyonan or binabawasan sa kanilang buwis kada buwan mga kasembreros. So iba yung kanilang parang option kasi yung mga kasembreros So sabi dito ni Alden ay una po sa lahat, maraming salamat po sa mga nakapag-file. So nagpakilala siya of course na sa Alden Richards Paulet. Maraming salamat po sa lahat na nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakapag-file, may good news po tayo dyan. So pinalawig ang deadline ng pag-aayos ng pabayad ng inyong annual income tax return. So kaya may oras pa po kayo, siguro din makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. So mas madali na po ngayon. So pwede siyang online EBIR forms or EFPS, pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. So dalawa mga kasembreros. So may penalty yung hindi makapagbayad ng buwis sa tamang oras at sa deadline mga kasembreros. So yun po Tapos si Kath naman nag-share dito ang isang admin mga kasembreros ng parang mga random photos pa ni Kath na sobrang ganda dito ay may hawak siyang sunflower, tapos nakadilaw siya, tapos naka-violet naman sa isa, may hawak na orchid si attorney mga kasembreros. So hindi ko lang sure kung anong endorsement yung ginagawa niya dito. Pwedeng kasi tapos niya sa sa Realme, pwedeng ito ay betadine mga kasembreros na kanyang brand endorsement. So yung nakadilaw siya, may sunflower. Pero abang-abang tayo kung ano yung magiging brand endorsement nga dito mga kasembreros na ginawa ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So abang-abang tayo kasi alam ko tapos na yung Realme niya So ito ay I believe panibagong endorsement na naman or panibagong brand mga kasembreros na kanyang ginawa. Tapos pinost dito yung Kath din at Echo Nin. So si Echo Nin, si Echo or si Jericho Rosales at saka si Janine Gutierrez mga kasembreros. And then si Alden at saka si Kath sa Kath din mga kasembreros. Daming reactions sa 211 yung reactions dito mga kasembreros. So ang galing. Parang lang niya, parang post lang niya at saka pinagtabi mga kasembreros yung yung tandems na ito mga kasembreros. So definitely Kath din pa rin walang papantay mga kasembreros. So sila lang yung makakabasag at nakabasag ng maraming records mga kasembreros dito sa mundo ng showbiz. Tapos ang kulit nito, fan ito ni Alden mga kasembreros, yung baby. Yung mami niya una, tapos yung sabi ganun sa boses, sounds like this. Tapos kung tayo talaga. Tapos yung padila ni baby, yung padila ni Alden Richards mga kasembreros. So ang cute ang haba ng dila ang cute ang dila ni baby mga kasembreros. So pinost niya to kanina sa kanyang TikTok account mga kasembreros. So nakakatuwa na pati baby ay alam na alam yung
trend na ito. So medyo late na rin, pero dito, better late than never mga kasembreros. Tapos yung View Philippines, no, nag-post ng kanyang ito na yung video mga kasembreros ng kanilang picture taking doon sa may sa Love Siargao mga kasembreros na may official na dito, official picture nila at saka script yata mga kasembreros, no. Ready, 3, 2, 1. Sabi nga. So sabi dito, I can't wait for all of you to watch Love Siargao with this Dreamcast. So andito na of course, no, sina Gab Lagman, Karen Alcantara, Kim Jisoo, si Vince Maristella, si Nadine Lustre of course, Alden, Karen Alcantara, si Christopher, nakalimutan ko isang pangalan kanina mga kasembreros. Pero yun, sina Kailin, palagay ko si Kailin at saka si AZ Martinez. Palagay ko dito si Colin at saka si Colin Garcia at saka si Kailin Alcantara yung siguro mga third party or so on mga kasembreros. Or po pwede rin si AZ Martinez, ang kapatid naman ni okay. So po pwedeng si pwedeng si dito si Vince Maristella, kapatid ni Alden. Pwedeng ganon mga kasembreros. Or si Kim Jisoo ang magiging magiging third party na lalaki mga kasembreros ni Alden kay Nadine Lustre. So baka ganon yung kwento. Gumawa na ako ng script ko dito, no? Pero malalaman natin yan in the near future mga kasembreros. So maraming salamat, no, kasi talagang active na active. At nakikita ko kapag nagpo-post yung View Philippines, kapag kay Alden na or sa Love Siargao, sobrang dami na nagla-like mga kasembreros. Yung iba nila konti, pero kapag kay Alden at saka kay Nadine or yung Love Siargao nga, ay marami yung nagla-like mga kasembreros. So talaga nakakatuwa, no? Kasi nakaka-uplift siya ng moral kasi nga mas marami nung yung kay Alden mga kasembreros. So yan po, no, talagang nakakatuwa lang kasi ibig sabihin nun ay malakas talaga ang hatak ni Alden at saka ni Nadine of course, na sobrang laki din ng fandom ni Nadine Lustre. So parang binuwag na nila yung talaga. Di ba dati Jaydin, may Lizken, no, si Liza Soberano at saka si Nikki Hill. Merong Aldab, no, talagang nag-evolve na yung industriya ng showbiz mga kasembreros. Ano nga yung dati? Yung mga sikat na talaga na mga love team mga kasembreros. Pero yun Jaydin, yung Kathnel, no, yung Lizken, no, talaga yung tatlong ito ay talagang yung Aldab, no, na mas nauna ng konti. Talagang sila yung haligi maliban pa of course, no, ng mga 90s and late 2000 na mga love team, no, Bea Alonzo, John Lloyd Cruz, no, na dito nina Piolo Pascual, Julian Santos, and marami pang iba mga kasembreros. So ngayon ay nag-evolve na talaga yung industriya ng show business mga kasembreros. Tapos, major item tayo, Kathleen Forever, no? Nag-post dito si Shiandro Kathleen Forever, no? 38 minutes ago. Tapos, picture ni Kath, yung nasa San Juan siya, mga kasembreros. And then, si Alden, may parang nasa BYD yata niya ito. Na maliit lang na picture sa baba, yung nilagay niya Shiandro, mga kasembreros. Pero yun po, no? Talagang nakakatuwa yung kanyang dito. Yung kanyang pagiging panatag din ni Shiandro sa Kathleen mga kasembreros. So tapos si Mix Gel naman 3 hours ago, sabi niya dito ay Kathleen just hits different, natural, genuine, and quietly powerful. Sana magka-movie sila together, sigurado blockbuster na naman ito, sabi niya ganoon. Mix Gel Philippines, definitely I strongly agree na talagang iba, no, just hits different. Yun ang masasabi mo, kakaiba talaga mga kasembreros yung tambalang Kathleen. Kumaga pa kung may mga tambalan dati na kahit nga Kathleen, di ba? Yung mga movies nila blockbuster din naman. Pero yung Kathleen, 2 movies lang pero pinataob lahat ng mga
records at saka mga historical pa talaga, no? Yung mga records na ginawa ng Kath din, mga kasambreros. So dito makita na talagang iba talaga yung kanilang tambalan. Kung pa masabi mo na kung may mga naging tambalan noon, ay ibahin mo ang Kath din. So ganoon siya, mga kasambreros, yung gustong sabihin dito ng or ni Mixed Gel, mga kasambreros. So which is tama naman, no? Kahit hindi lang kasi dito sa Pilipinas eh. So yung storya pa, no? Direk Cathy Garcia pa, tapos sa Star Cinema pa, no? Kung combine talaga, mga kasambreros, ang dito, ang kanilang tandem, and talagang pinlano ng Diyos, mga kasambreros, no? Yung ganong tandem na lahat ay nag-work, no? Lahat ay lahat po ay naging parte ng kanilang tagumpay, mga kasambreros. So which definitely ay naging swak na swak sa lahat ng tao, mga kasambreros, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, mga kasambreros. So yun, talagang hoping and praying. Hindi pa nang huli ang lahat eh. Sino nga ba yung mga may mga asawa ng iba tapos na nagkaka-movie pa ulit, mga kasambreros eh. So wag tayong mabahala, no? Wag tayong masyado mag-alala. Kahit na siguro may Mayor Mark Alcala na kahit hindi naman pa nag-hard lunch, mga kasambreros, ay magkakaroon pa rin ng team up, no, ang Kath din, mga kasambreros. Not sooner or later, mga kasambreros. So sa mga aasa lang, sa mga ayaw, hindi natin sila pipilitin, no, mga kasambreros and mga Kathinatics. Alright, so yan lang actually, no, sa ating Kathin items. Wait, meron pa ba? So yun lang actually sa ating Kathin items. May play pa ba tayo? So napakinggan na natin yung kanina. Ito yung sa nila, yung sa Love Shore Gown na 3, 2, 1 baba. So yan, play natin yan. Tapos pakinggan natin, of course, no, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Okay, ready? 3, 2, 1. Woohoo! Other pose at 3, 2, 1. Okay, lahat mo na yung formal na naka... Ayan, masaya yan. Yan. Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasambreros. Medyo may parusa lang ito, ha, or punishment, mga kasambreros, yung ating title or yung ating topic. Ang title kasi natin ay Parusa ni Lord. Bakit kaya, no? Proverbs chapter 3 verses 11 hanggang 12. My son, listen when the Lord punishes you. Ito pala yun. Do not give up when He tells you what you must do. The Lord punishes everyone He loves. He whips every son He receives. Grabe, no? Parang yung ating mga magulang, mga kasambreros, kapag tayo po ay, syempre, pag mamaliit yung ating mga anak, for example, or yung ating mga pamangkin, for example, or kung sino man dyan na kailangan pa ng proper guidance na mga bata pa, no? Talagang ganoon, mga kasambreros. Kailangan talaga nila ng sometimes punishment, no? Kailangan nilang mapalo minsan at mapagalitan, mga kasambreros, kasi nga mga bata sila, no? Kahit tayo, no? Ang palo kasi, unang-una sa lahat, hindi yan ikakamatay ng bata, no? Ang pagpapalo, mga kasambreros. Pero not to the point naman na bawat pagkakamali ng isang bata ay papaluin mo sila. Kaya hindi po ganoon ang tama, mga kasambreros. Ang best technique na effective, mga kasambreros, sa pagdisiplina ng bata, ganito. Kunwari, nagkasala siya, di ba, one time. Tapos, kung kakausapin mo siya, na sasabihin mo, parang kung magkakaroon kayo ng agreement. Okay, o kakausapin mo siya, o pag nagawa pa to ng 3 beses o 4 na beses, magpapaluan na tayo, ha, may punishment na, may penalty, so papaluin na siya, mga kasambreros. So ganoon ba, no? Nagkaroon kayo ng agreement. Tapos kung nalagpas niya, parang nagawa niya na yung 3 beses na paulit-ulit na kasalanan, so saka mo na siya papaluin. Pero bago mo siya paluin, ay kakausapin mo ulit siya. Papaluin na kita kasi 3 beses, 4 na beses na, di ba yung usapan natin, ganito ganyan. So, kailangan niya matikman yun, mga kasambreros, so that matuto siya. Kasi ang batang, isa rin ito sa mga mali ng mga parents, mga kasambreros, na hindi nila pinapatikim ng palo yung kanilang anak, mga kasambreros, sa punishment. Hindi kasi yun, hindi effective na, kunwari, pag parang hindi ka consistent,
Na kunwari, nagsabi ka na, pagpaluan tayo ng 4 na beses, 3 beses. So, pag hindi mo yan ginawa, magiging tolerating yung dating mo dyan, mga kasembreros. So, may it be ibang parusa, no? May it be magpapadload ka sa munggo, or parang face the wall, and so on, mga kasembreros. So, iba-ibang parusa. Basta magkaroon sila ng parusa. And that's consistency. No, radical love po ang tawag dyan, mga kasembreros, para matuto sila. Kasi kapag hindi nila matutunan yung ganyan, sa susunod na pagkakataon, gagawin ulit nila. No, parang ganoon siya, mga kasembreros. So, kung kaya, tayo po ay, bilang magulang, bilang guardians, bilang mga tito, tita, lolo, lola, for example, ay dapat matuto tayong tanggapin nila at saka ipaalam sa kanila na ganoon. So sa Diyos natin, from the Lord, mga kasembreros, ay mas lalo na. Okay? Sabi niya ito, my son, listen when the Lord punishes you, no? Kailangan makinig daw tayo, mga kasus, kapag tinuturuan tayo ng Diyos. So hindi naman literal na maririnig natin maririnig natin yung boses ni Lord from heaven or from sky, mga kasembreros, na ikaw Dennis, ganito ganyan. So hindi naman po, may mga pamamaraan ng Diyos, no? Unang-una sa kanyang salita, no? Nagpo-provide siya ng instruction at saka reminder sa Holy Bible. Tapos sa mga pastor natin, mga magulang natin, kapatid, and mga taong nasa paligid natin, for example. So mga instruments din sila ni Lord, mga kasus, para tayo po ay ma-remind, no? At saka ma-advisean, mga kasus, mapalalahanan. Or po pwede yung ating teacher or yung mga guidance counselor natin, kaibigan natin, mga kasembreros, or basta the people around us, no, po pwede yun. Tapos, konsensya, no, minsan parang may bumubulong siya na wag mong gawin yan kasi kapapahamak mo, so wag mong ituloy kasi baka mapahamak ka, and so on. So, sort of reminder pa yon, mga kasembreros. Pero ang pinakahuli na ayaw natin mangyari, mga kasembreros, ay disgrasya or sakit, mga kasembreros, para tayo po ay ma-remind na ating ginagawa ay hindi tama, at it will lead us to destruction, mga kasembreros. So ganun po siya. So yun po yung forms of punishments or reminders ng Panginoon. So pero ang pinakamalala talaga dito, at saka ayaw natin sana, ay yung sakit, no, or karamdaman, mga kasembreros, or aksidente. So ganoon siya, mga kasembreros. And sometimes, no, yung mga tao sa paligid natin talaga, mga salamin yan sila mga mirrors yan sila na dapat ganito ganyan, dapat ganito ganyan. So kapag may mga kaibigan ka, tapos 10 sa kaibigan mo, or 9 sa 10 mong kaibigan magsabi na ito yung gawin mo, tapos isa lang yung hindi nag-agree doon sa 9, ay yung 9 yung susundin mo, mga kasembreros. So yun po, no, especially kapag mga matatanda or ahead sila sa atin, mga kasembreros, kasi nga mga mas experience na sila. So ganun po dapat ang ating ginagawa sa buhay, kasi yun yung parang reminder din sa atin na gumagamit ang Diyos sa atin para tayo po ay parusahan, para tayo ay remind, para tayo po ay disiplinahin, mga kasembreros. So minsan kasi, di ba, pag nagkakamali tayo, pinapagalitan tayo ng ating nanay, ng ating tatay, o ng sino man dyan, mga kasembreros. So that's a form of punishment of God, no? Pero yung pinakamalala, ang masabi ko nga ay yung sakit, no? Kagaya ko na nagkaroon ako ng sakit, mga kasembreros, kasi nga matigas ang ulo ko. Yung almusal ko ay 12 noon, 1 p.m., 11 a.m. So yung almusal pa naman ang pinakamahalaga sa lahat ng meals, mga kasembreros, sa isang araw. So tapos mahilig ako sa kalamansi. Pinapapako ang kalamansi ng 5 piraso or 4 na piraso bago ako kumain. Walang laman ang tiyan mo. It's really a bad habit na kumakain tayo at saka nag-intake tayo ng maasim or uminom tayo ng suka, no, kapag walang laman ng tiyan natin, mga kasembreros. It's really a no, kasi nga mag-trigger ang mga sakit sa ating katawan. So this verse from Proverbs teaches us about the loving nature of God's discipline. So yung kaibahan kasi sa disiplina ng Diyos, may pagmamahal yun, no? Kagaya ng isang magulang na radical love, no? Bakit kanya papaluin, bakit kanya disiplinahin? Kasi nga love ka, mga kasembreros, at ayaw kang mapariwara at maging magaspang inyong pag-uugali. That is why kailangang itama ang mali. Just like a father corrects his child out of love, God disciplines his children because he cares for them deeply. It shows that God's discipline is not meant to harm us, but to guide us and help us grow. So ganoon, kailangan talaga maintindihan natin na every discipline ay painful. Okay, masakit talaga ang disiplina, mga kasembreros. Para siyang pero mauna lang siya, parang sa una lang siya mapait.
Okay, sa una lang siya masakit mga kasers. Later on, ma-realize natin yung sweetness, yung kanyang good impact sa atin. Okay? Let's say, sinabi ng magulang mo na wag ka magbisyo o nagbisyo ka. So, ang ending nun, hospital. So, tapos, may mga times na, huwag kang ganito ganyan, barkada, hindi ka makapagtapos sa mag-aaral, so hindi ka nakinig, so yun ang ending niya mga kasembreros. Pero yun, may mga bata naman na pag sinabihan mo na ganito, at saka sumunod, so nagtagumpay sa buhay because they obeyed mga kasembreros. So ang parusa ay, yung punishment kasi, parang di ba, parang masakit sa tenga, masakit, tsaka painful siya pakinggan, pero pag na-realize natin pala yung disiplina, yung word na disiplina, kapag na-realize natin na may good impact at may good result ito sa atin, ay mas mamahalin natin ang disiplina mga kasembreros. Kasi sa moment lang na yan masakit, sa moment lang yan painful, pero later on ay ma-realize natin na, ganun pala. So tama pala. So ganun siya mga kasembreros. Imagine a parent who never corrected their children's mistake or their child's mistakes. The child would never learn and grow. God's discipline is a sign of His care and an investment in our lives in the same way. It is a way for Him to mold us into better versions of ourselves and steer us towards the right path. So when we face challenges or receive correction from God, we can find comfort in knowing that it comes from a place of love. So grabe no? Parati nating tatandaan na kapag tayo po ay dinidisiplina, mahal po tayo. Okay? Mahal po tayo ng Diyos. So hindi ibig sabihin na dinisiplina ka ay hindi ka na anak. Hindi ka na sa pamilya ng Diyos. As a matter of fact, kapag nidisiplina tayo ng Diyos, patunay po yan na tayo po ay na legitimate na child niya mga kasembreros. So, kunwari, di ba, yung anak ng kapitbahay mo, so hindi mo siya didisiplinahin kasi nga hindi mo naman anak mga kasembreros. So, kapitbahay mo lang siya, hindi mo siya legit na anak. Pero kapag anak mo, ay didisiplinahin ka. No? So, ganoon din po, mas lalong-lalo na kay Lord mga kasembreros. The discipline that God provides is ultimately for the good of the individual to teach them and help them grow in wisdom and understanding. It is a way for God to show His love and concern for His children, wanting them to live a righteous and fulfilling life. This type of discipline is a reflection of God's loving nature and desire of His children or for His children to walk in His ways so they may experience abundant life and blessings. So parang siya, parang magulang mo na remind pa natin mag-aral ka lang mabuti, kailangan makapagtapos ka. So parang nakakasawa, nakakairita na minsan, pero pag nakapagtapos ka, may isip mo na, tama pala si mama, tama pala si kuya, si ate, si mama, si papa, si lolo, si lola, and so on. Kailangan pala dapat na makapagtapos or magsipag mag-aral na mabuti so that makapagtapos mga kasembreros. So as simple as that, no? Parang later mo lang ma-realize, pero kapag ikaw po ay it will lead us to an abundant and life of blessing mga kasembreros. So kapag tayo po ay nakinig, no, at saka natuto doon sa disiplina at punishment ng Diyos mga kasembreros. Through the discipline of a loving Father, God teaches His children the importance of obedience, respect, and trust. It is a form of guidance and correction intended to lead His children away from harm and towards a life of righteousness and blessings. So, kagaya na mention natin, na parang nilalayo ka doon sa kapahamakan, tapos nililid ka doon sa tamang landas ng buhay mga kasembreros. So, kasi tayo rin naman na makakapag-benefit Kunwari, sinunod mo yung nanay, tatay mo na mag-aral na mabuti. So, kapag tayo po ay nag-aral na mabuti, kapag nag-asawa tayo, ay tayo rin naman ang makakapag-benefit mga kasembreros. Whereas, kapag tayo po hindi nag-aral na mabuti, tapos nag-asawa tayo, may anak na tayo, so, ang tendency, tayo ng hirap-hikaw sa buhay, no? Para wala kang permanent job, wala kang permanenteng trabaho, mga kasembreros. So, therefore, maglilid yun sa poverty, mga kasembreros, at wala tayong pampatustos sa ating mga anak or sa ating mga gastusin sa bahay. Alright? So, kung kaya may parusa man ng Diyos, ay para sa ating kakabuti yun, mga kasembreros, kagaya ng isang mapagmahal na magulang. Alright? So, yun naman po sa ating Word of God, ha? Nakapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal sa parusa o disiplina ng Diyos at ng ating mga magulang. In the mighty,
holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray. With the communion of the Holy Spirit of the living God, everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasumulasan. Paalam po. I love you all.